Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Maging sa mga masugid niyo na tagapakinig sa channel niyo. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Isay, Tubong, Malolos, Bulacan. Pero sa kasalukuyang taon ay naninirahan ako dito sa Caloocan. Nangyari ang kababalaghang ito, may katagalan ng panahon. Nang mga panahong yun ay dalaga pa lamang ako't kasalukuyang nagtatrabaho bilang sales lady. Nakilala ko ang isang binatang tawagin na lamang natin sa pangalang Eric. Itong si Eric, sa unang tingin ko pa lamang sa kanya ay nakagaanan ko na ng loob. Dahil nga sa palangiti siya at malambing kong magsalita. Yun bang aakalain mong isa siyang Ilonggo o Ilocano? Kahit nagalit kasi siya ay napakalambing pa rin ang boses niya. Hindi mo iisiming galit na pala siya kung hindi mo pagmamastang maigi ang kilos niya. Dahil nga sa mga magagandang katangian na nakita ko sa kanya, tuluyan ang nahulog ang loob ko sa kanya. Nung manligaw siya at hindi nga kalaunan ay naging kami. Isang beses nga noon, habang nasa kalagitnaan kami ng pag-uusap, inalok niya akong magbakasyon sa kanilang lugar. Kailangan niya raw kasing umuwi ng panandalian dahil may importante siyang gagawin. Teka, hindi ba't parang biglaan naman yata yung pag-uwi mo sa inyo? Tanong ko pa sa kanya. Tumango siya at sinabi niyang, kaya nga inaya niya akong sumama sa kanya para naman makapagbakasyon na rin ako sa kanilang lugar. At maipakilala niya ako sa kanyang pamilya. Pagkakataon na rin yon para sa ganon ay makilala ko ang kanyang mga kaanak. Sige na Isay, pumayag ka ng sumama sa aking mabakasyon. Tsaka isama natin yung iba nating mga kaibigang sina Lorena at Ruel. Tsaka yung kababata mong si Hana. Baka mamaya kasi isipin mong pipikutin kita pagdating sa amin para wala ka ng kawala pa sa akin eh. Wika niya kasabay ng kindat nun. Siraulo ka talaga. Hindi naman ako ganun mag-isip. Nahihiyang tugon ko sa kanya at hinampas ng bahagya sa braso. Ano? Mapayag ka na? Nakangiti at malambing niyang tanong yon. Dagdag niya pang wika ay wag ko na umanong alalahanin ang gastusin sa pagbabakasyon namin dahil sagot niya na lahat. Basta't sumama lamang ako sa kanya. Dahil gustong gusto niya akong ipakilala sa mga magulang niya. Dahil nga sa kakulitan ng nobyo ko ay wala na nga akong nagawa kundi ang pumayag na magbakasyon sa probinsya. Sa pagdaan ng mga araw ay bumiyahe kami papunta sa probinsya ni Eric. Tuwang-tuwa pa mga kasama ko dahil yun pa lamang ang unang pagkakataong makatapak sila sa probinsya ng nobyo ko. Pagdating namin sa probinsya, ay bumiyahe pa kami ng habal-habal na motor ng mahigit 1 oras papunta sa baryo, kung saan nakatira ang pamilya ni Eric. At nang makarating na kami sa baryo ay huminto sa tapat ng bahay ang sinasakyan naming motor. Taga saan kayo, miss? Mahinang tanong ng driver noong tanungin ko siya kung magkano ang bayad. Sinabi ko sa kanyang taga Maynila kami at magbabakasyon lamang kami sa bahay ng nobyo ko. Nakita kong saglit na tumingin ang driver sa kinaroroonan ng nobyo ko at saka nagwika na mga katagang mag-iingat umano kami palagi at wag na wag magpakampante. Matapos kong may abot ang bayad ay pinaharurot na ng driver ang minamaneho nitong motor na siyang ipinagtataka ko dahil noong tingnan ko ang isa pang sasakyan kung saan naroroon ang nobyo ko para magbayad sa driver. Mabilis rin yung umalis at parang nag-uunahan pang magpaharurot ang dalawang sasakyan. Papalayo. Pagkalapit sa akin ni Eric ay tinanong niya ako kung may sinabi ba raw sa akin ng driver. Saglit akong napapaisip bago sumagot sa kanyang at sinabing wala.
Nang tingnan ko ang bahay ng pamilya ni Eric ay may kalakihan yon. Malawak ang kanilang bakuran at maihahalin tulad ko sa mga sinaunang bahay ng mga Kastila. May mga naglalakiang puno rin ng mangga, santol at iba pang mga prutas ang nasa gilid ng bahay. Unang tapak ko pa lamang sa bakuran ng bahay ni Eric, may mga nararamdaman na ako na kakaibang kilabot. Mahirap maipaliwanag ang kabang nararamdaman ko ng mga sandaling yon. Habang naglalakad kami sa loob ng bakuran, marahil ay nararamdaman din ni Eric ang panlalamig ng kamay ko dahil hawak-hawak niya yon. Kung kaya't marahang pinisil niya ang kamay ko at sa mahinang boses ay sinabihan niya akong huwag matakot. Mabait naman umano ang kanyang ina, lalong-lalo na ang kanyang ama. Kaya't wala akong dapat ikabahala. Isang tipid ng ngiti lamang ang naging tugon ko sa kanya at napahugot ng malalim na hinga. Ilang saglit lamang ang nakalipas ay bumukas ang pintuan at bumungad roon ang isang matandang babaeng nakasimangot. At sa tingin ko ay inayon ni Eric. Masaya namang sinalubong ng yakap ni Eric ang matanda. Agad na ipinakilala kami. Nag-iba yung mukha ng kanyang nanay. Magiliw na binati kami ng kanyang ina. At ang kaninang madilim na mukha, biglang umaliwalas. Sana naman nagpasabi ka anak na uuwi ka ng ganito kaaga. Hindi sana'y pinaabangan na kita sa bungad ng baryo. Wika niya. Pasensya na po ma, kung hindi ako nakapagsabi sa iyo. Masayang nilapitan ako ng ina ni Eric at hinimas ang kamay ko at nagwikang, napakaganda mo naman iha. Ang swerte ng anak ko sa iyo. Sabay tingin ng makahulugan sa nobyo ko. Hindi ko alam kung napaparanoid lamang ba ako ng mga oras na yon o pagod lang. Dahil bukod sa sunod-sunod na kaba ang nararamdaman ko, ay may kung ano pang mga katatakutan ang pumapasok sa aking isipan. Idagdag pang bigla kong naalala ang sinabi sa akin ng driver kanina bago ito umalis. Nang makapasok na nga kami sa loob ng bahay, ay napawi ang kabang aking nararamdaman. Nang bumungad sa mga mata ko ang mga antigong mga kasangkapan sa bulwagan ng bahay na yon. Hindi ko maiwasang mamangha habang pinagmamasdan ng mga antigo. Pakiramdam ko ay parang nasa ancestral house ako ng mga sandaling yon. Tiningnan ko ang mga kaibigan ko at ang kababata kong si Hana. Nakita kong maging siya man ay hindi rin naiwasang mamangha. Sinabihan kami ng ina ni Eric na maupo na muna kami sa sala dahil maghahanda lamang siya na makakain nun. Sandali lamang umano at bibilisan niyang gumawa ng merienda. Norberto, bumaba ka riyan. Narito na yung anak mo. Sigaw ng ina ni Eric bago tuluyang maglakad papunta sa kusina. Ayos ka lang ba, Isay? Namumutla ka. Malambing na tanong ng nobyo ko noon. Tumango ako at sinabihan siyang ayos lamang ako. Medyo kinakabahan lang ako. Siguro ay dahil sa yun pa lang ang unang pagkakataong makaharap ko yung pamilya niya. Kaya kung ano-ano ang pumapasok sa isipan ko. Sabi ko naman sa'yo, mabait yung nanay ko eh. Kaya wala kang dapat ipag-alala. Ngiting saad niya. At binalingan ng iba pa naming mga kaibigan. Maya-maya pa ay natanaw ko na ang ina ni Eric. Malapad ang pagkakangiti nito at parang walang pagsidlan ang sayang nararamdaman. Pagpasensyahan niyo na dito sa inihanda kong merienda. Hindi kasi namin inaasang magpapaaga yung pagbabaksyon niyo eh. Hindi tuloy kami nakapaghanda na makakain niyo. Saglit itong tumingin sa kababata kong si Hana. Nagulat ako sa sumunod na ginawa ng ina ni Eric nun. Dahil walang ano-ano bigla niyang hinawakan ng tiyan ng kababata ko
habang nakangiti ng nakakapangilabot at titig na titig sa tiyan ni Hana. Kaagad namang sinaway ni Eric ang kanyang ina. "Ma, mga bisita ko po sila." Tila natauhan naman ang kanyang ina at agarang humingi ng pasensya sa kababata ko na yon. Napakislot naman si Hana matapos alisin ng ina ni Eric ang kamay nito at tipid na ngumiti. Ayos lang po," anya pa ng kababata ko na yon. Ilang sandali pa ay narinig ko ang yabag ng paang bumababa ng hagdan. "Eric, iyo." Boses ng isang lalaki ang narinig ko mula sa taas ng hagdanan na yon. Napatingala ako. Tiningnan ang nagmamay-ari ng boses at nakita ko ang isang matandang lalaki na nagmamadaling maglakad pababa ng hagdan na yon. "Kakarating niyo lang?" Tanong nito na makalapit na kay Eric. "Opo, Tiyong. Kakarating lang po namin." Pagkalapit sa akin ng matandang lalaki para makipagkamay, ay nalanghap kong kakaiba ang amoy nitong umaalingasaw sa katawan. Hindi ko mawari kung amoy putok ng kilikili ba ito o amoy nabubulok na patay. Nakangiting binati ako ng tiyuhin ni Eric at maggiliw na kinamayan nun. Nung napadako na siya sa kababata ko ay saglit na nawala ang pagkakangiti nito. Tapos ay nakita kong gaya ng ina ni Eric kanina. Diretso ang tingin nito sa tiyan ng kababata ko. Sabay suminghot-singhot ito na parang aso. "Tiyong," untag ng nobyo ko sa kanyang tiyuhin. Napapakamot na humingi ng pasensya ang tiyuhin ng nobyo ko at nagwikang, "Pagpasensyahan niyo na ako. Bihira lang kasi kami magkaroon ng bisita dito sa bahay. Kaya't medyo naninibago ako." Hindi ko alam, Sir Seth, kung bakit hindi ako kumbinsido sa sinasabi ng tiyuhin ni Eric. Pakiramdam ko ay nagpapalusot lamang ito. Tinanong ni Eric ang kanyang tiyuhin kung nasa taas ba ang kanyang ama. Tumango naman ang tiyuhin at nagsabing kagagaling lamang nito sa silid ng ama ni Eric. Maghintay lamang umano kami dahil bababa rin yon. May nililigpit lamang sandali. Nang araw nga na yun ay nakilala namin ang pamilya ng nobyo ko. Bago kami dinala ni Eric sa silid na pagpapahingaan. Nung nagpahinga na nga kami ay tinanong ako ni Hana sa mahinang boses kung may kakaiba ba raw akong napapansin sa pamilya ng nobyo ko. Saglit na umayos ako ng pagkakaupo at tiningnang maigi ang kababata ko na yon. "Bakit mo naman naitanong yan?" Pagtatakang balik na tanong ko sa kanya. Napabuntong hininga si Hana at nagsabing wala. Napapraning lamang siguro siya dahil sunod-sunod ang problemang kinakaharap niya. Tinanong ko kung ano ang problema. Hindi sumagot ang kababata ko. Pagkos ay humiga siya at ipinikit ang kanyang mga mata. "Ay nako, wag mo nalang pansinin yung babaetang yan. Malamang sa malamang nag-away na naman silang dalawa ni Roy." Sabat na wika ni Lorena na ang tinutukoy niya ay ang nobyo ng kababata ko. Sinabihan ko na lamang silang magpahinga na dahil gigisingin na lamang raw kami ni Eric kapag nakatapos na silang magluto. Naging maayos naman ang unang araw ng pagbabakasyon namin noon. Kahit na medyo nakakatakot ang lugar na kinatitirikan ng bahay ng pamilya ni Eric. Dahil liblib na yon, masasabi kong tahimik at presko ang hangin ron. Kapag may libreng oras si Eric ay ipinapasyal niya kami sa malawak na lupaing magmamay-ari umano ng kanyang pamilya. Masaya dahil marami kaming mga nakikitang bagay na hindi namin nakita sa Maynila. Pero kahit masaya ang pagbabakasyon namin dahil ipinapasyal niya kami sa mga magagandang lugar, kagaya ng ipinangako niya sa akin ay hindi ko maiwasang kilabutan sa tuwing sumasapit na ang takip silim.
Kapag kasi magdidilim na ay kung ano-ano na ang mga naririnig kong kakaibang huni ng ibon. Nakakatakot yun sa pandinig at halos gapangan ako ng kilabot sa buong katawan. Pasado 7:00 pa lamang kasi ay nasa loob na kami ng kwarto nun. Nagpapahinga na. Hindi na kami lumalabas sa silid dahil may banyo naman sa loob ng silid tulugan ng mga bisita nila. Nga pala, maisingit ko lamang po na simula noong dumating kami sa bahay ng pamilya ni Eric, ni minsan ay hindi pa sumasabay sa aming kumain ang mga magulang at tiyuhin niya. Ang nobyo ko rin ang nagluluto ng mga pagkain namin dahil ayon sa kanya, hindi raw malasadong magluto ang kanyang ina. Baka hindi namin magustuhan ang niluluto nito. Gawa ng sanay kami sa masarap at kumpletong rikados na pagkain. Nung tanungin ko naman siya kung bakit hindi sumasabay sa aming kumain ang pamilya niya, ang palagi niyang rason sa amin ay hindi raw sanay na may ibang taong kasabayang kumain ng kanyang pamilya. Kaya't ang kinalabasan, Sir Seth, palagi kaming nauunang kumain ng mga kaibigan ko bago ang pamilya ni Eric. Ganun palagi ang setup. Isang araw, habang abala ko sa pagbabalat ng mangga sa may bakuran, nakita kong nagmamadaling lumapit sa akin si Hana. Saglit na itinigil ko yung ginagawa ko at tiningnan ng kababata kong maglakad papalapit nun. Ilang saglit pa, nasipat kong titig na titig ang tiyuhin ni Eric sa kababata ko na yon. Naroroon ito sa ikalawang palapag sa may balkonahe. Hindi ko na sana papansin ang ginagawang pagtitig ng tiyuhin ni Eric sa kababata ko pero napansin kong maya't maya ang pagpunas nito ng bibig na para bang hindi nito napipigilan ang maglaway at parang asong panay ang pagsinghap sa kawalan. Kinilabutan ako habang pinagmamasdan ng tiyuhin ni Eric nun. Hoy! Sino bang tinitingnan mo dyan? Untag na tanong sa akin ng kababata ko sabay tapik sa balikat ko na makalapit na. Kaagad na napatingin ako sa kanya. Sasabihin na sana kung sino ang tinitingnan ko pero nung ibalik ko ang tingin ko ulit sa may balkonahe, ay wala na ang tiyuhin ni Eric. Saglit na iginala ko ang mga mata ko para hagilapin kung saan nagpunta ang tiyuhin ng nobyo ko noon. Napaka-imposible. Nasaan na ito? Napaka-imposible talaga gawa ng wala bang ilang segundo nung ialis ko ang paningin ko sa kanya eh. Pero nang balikan ko siya ng tingin ay wala na yun sa kinatatayuan. Dinaig pa niyang multo. Inulit pa ni Hana yung tanong niya kung sino ang tinitingnan ko. Nagsabi na lamang ako na wala. Hindi naman kumbinsido ang kababata ko sa naging tugon ko kaya't muli ay kinulit niya ako kung sino raw ang tinitingnan ko noon. Dahil sa magkababata kami at wala akong tinatagong lihim sa kanya, sinabi ko sa kanya ang kakaibang nararamdaman ko sa loob ng bahay at sa pamilya ni Eric. Sinabi ko sa kanyang hindi ko maiwasang gapangan ng kilabot sa buong katawan dahil sa mga kababalaghang naririnig ko tuwing sumasapit ang hating gabi. Ang buong akala ko ay ako lamang ang nakakapansin sa mga kababalaghang nangyayari noon. At sa inaakalang hindi maniniwala sa sinasabi ko ang aking kababata. Laking gulat ko nang sabihin niya rin sa aking maging siya man ay meron ding napapansing kakaibang kinikilos sa mga magulang at tiyuhin ni Eric. Sinabi niya pang may mga panahong nahuhuli niyang nakanganga at titig na titig sa kanya ang ina ni Eric na para bang hayop na gutom na gutom. Hindi naman sa pinag-iisip kita, Isay ha. Pero kasi parang may kakaibang sekreto yung pamilya ng nobyo mo. Hindi mo ba napapansing tuwing magdadapit hapon lamang lumalabas ng silid yung mga magulang ng nobyo mo? Tsaka yung tiyuhin ni Eric, kakaiba makatitig. Di kaya aswang yung pamilya ng nobyo mo? Dagdag na saad niya.
Nasamid ako sa kinain kong mangga matapos marinig ang sinabi ng kababata ko na yon. Tinanong ko sa kanya kung bakit sumagi sa kanyang isipang aswang ang pamilya ng nobyo ko. Saad ko pa, kung aswang o halimaw ang pamilya ni Eric, di sana'y unang araw pa lamang namin sa bahay nila. Nilapa na nila kami gaya ng mga napapanood ko sa palabas. Alam mo siguro, naninibago lamang tayo dahil ngayon pa lamang naman tayo nakapunta sa mga liblib na lugar, di ba? Kaya ganun ang pakiramdam natin. Huwag mo nang isiping aswang ang pamilya ng nobyo ko. Parang ang labo namang mangyari yon. Wika ko pa. Hindi umimik ang kababata ko at nagsabing na sa akin na raw kung maniniwala ako sa sinasabi niya o hindi. Basta siya ay hindi siya magpakampante. Teka, mukhang seryoso ata yung pinag-uusapan niyo ah. Pasali naman kami dyan. Untag na wika sa amin ni Lorena. Nakita kong magkasabay ang tatlong naglakad palapit sa kinauupuan namin. Nang makalapit na sila, nagtanong si Eric kung ano ang pinag-uusapan namin at bakit parang napakaseryoso umano naming dalawa. Wala. Kung ano-ano lang yung napagkikwentuhan namin. Sambit ni Hana, sabay tingin sa akin nun. Inilapag na ni Lorena ang bitbit niyang merienda. Gumawa raw kasi sila ni Ruel ng minatamis. Kaga namang kumuha ng minatamis si Hana at agarang isinubo yon. Sinaway ko siya at sinabihang magdahan-dahan sa pagkain dahil baka mamaya ay sumakit na naman ang tiyan niya o kaya naman ay masira. Kumain kami ng manggang hilaw, tapos kumain din siya ng minatamis. Tiyak ay maglalaban talaga mga kinakain niya sa loob ng tiyan niya noon. Hayaan mo yan. Huwag mong pigilan kung ano yung gusto niyang kainin. Saway pa ni Lorena. Sumang-ayon naman si Eric at sinabihan akong hayaan na lamang umano ang kababata ko. Total naman ay tiyan niya lang raw naman ang sasakit at hindi sa akin. Nagkatawanan ng lahat dahil doon. Kinagabihan ng araw na yon, hindi ako makatulog dahil sa napakaalinsangan ng buong paligid. Pakiramdam ko ay walang pumapasok na hangin mula sa siwang ng bintana. Tagaktak na rin ang pawis ko at uhaw na uhaw ako. Kaya naman bumangon na ako at kumuha ng tubig sa maliit na mesang nasa silid ng higaan para uminom. Pero bago pa man ako makainom ng tubig, bigla na lamang akong napatili nang may humawak sa braso ko mula sa likuran. Anak ng tipaklong naman, Hana. Bakit bigla-bigla kang humawak sa kamay ko? Hindi ka man lang nagsasalita dyan. Reklamo ko sa kababata ko at napahawak sa dibdib nun. Kinuha niya ang basong may lamang tubig at sunod-sunod na tinungga bago nagsalita. Humingi ito ng pasensya. Sobrang naiinitan daw talaga siya. Hindi rin makatulog at uhaw na uhaw. Sinabihan ko naman siya na dapat ay nagsasalita siya at hindi yung bigla na lamang mga hawak ng braso. Paano kung naipukpok ko sa ulo niya yung pitsel na hawak ko, di ba? Eh di nabukulan pa siya. Napangiti naman ito at nagwikang kaya nga hinawakan niya umano ang braso ko para hindi ko maihampas sa kanyang bitbit kong yon. Magsasalita pa sana ako nang bigla akong makarinig ng mahihinang pagkutkot sa labas ng bintana. Nung unay sabay na tinaw lamang namin ni Hana ang gawin ng bintana at hindi nilapitan nun. Sa pag-aakalang wala lamang yon. Pero habang lumilipas ang ilang segundo, ay narinig na naming sunod-sunod ang pagkutkot sa dingding ng bintana. At parang may kung sino man ang pilit na binubuksan o binubutasan ng bintanang yon. Ano yung ingay na yon? Halos sabay pa naming naitanong sa isa't isa ni Hana. Sinabi ko sa kanya na para malaman namin kung ano ang nag-iingay sa labas ng bintana. Mas mabuti pang tingnan na lamang naming dalawa kesa naman maghuhulaan kaming dalawa. Kahit nakabado ako ng mga oras na yun ay marahan at ingat na ingat kaming maglakad ng kababata ko papalapit sa bintana.
Bahagya pa akong napatakip ng ilong dahil nakalanghap ako ng napakabahong amoy. Hindi ko alam kung anong klaseng amoy ba ang nalalanghap ko at sa palagay ko ay parang nagmumula yun sa kung saan. Mas lalong tumindi ang kabang nararamdaman ko nung tuluyan na kaming makalapit sa may bintana. Rinig na rin namin ang kaluskusan sa labas at may mga mahihinang paghingal akong naririnig. At sa pakiwari ko ay para yung matandang hinihika. Sumenyas pa ako sa kababata kong marahan naming binuksan ang bintana. Nang sa gayon ay malaman namin kung ano yung lumilika ng ingay sa labas na yon. Tumango naman siya at marahan na nga naming binuksan ang bintanang yon. Saktong pagbukas namin ng bintana, Sir Seth, bigla na lamang may malalaking pakpak ang pumapagaspas sa labas, papalayo. Kasabay ang palakas na paghuni ng wakwak. Nagsisisigaw na kaming dalawa ni Hana at patakbong bumalik sa higaan na siyang naging dahilan kaya't nagising ang magnobyong kaibigan naming sina Ruel at Lorena. Napabalikwas ng bangon ng mga ito at nagtanong kung ano ang nangyari. Napamura naman si Ruel na may masmasan siya at marinig ang malakas na huni ng wakwak. Patakbong isinara niya ang bintana at pagkabalik niya sa higaan nilang magkasintahan ay nagtanong siya sa amin kung bakit bukas ang bintana noon. Ipinaliwanag ko sa kanya ang nangyari at kung bakit bukas nga ang bintanang ito. Napalatak naman si Ruel at nagwikang sa susunod kapag may nararamdaman kami o napapansing kakaiba sa labas ng bahay, ay huwag agad-agad magbubukas ng bintana dahil baka mamaya ay magnanakaw pala yon. May kung anong dalang mga patalim at ikakapahamak pa umano ng mga taong nasa loob ng bahay. Sinasabi ko na nga ba unang tapak ko pa lang sa bahay na to, may kakaiba na talaga akong nararamdaman Rinig kong wika ni Ruel. Tinanong siya ni Lorena kung ano ang ibig sabihin ng nobyo. Sinabi ni Ruel sa amin na unang gabi pa lamang raw namin sa bahay ni Eric ay may naririnig na siyang mahihinang pag-angil sa loob ng bahay. Nang subukan niyang buksan ang pintuan para silipin kung ano ang naririnig niya, hindi niya yun mabuksan-buksan. At para bang may kung sino ang pumipigil sa labas ng kwarto. Isa pa, noong nakaraan lamang habang naglalakad-lakad siya, ay may natuklasan siya sa likuran ng bahay. May isa pa umanong silidron na parang bodega dahil marami siyang mga kagamitang nakikitang nakatambak sa labas ng silid na yon. Nagtataka siya dahil nakakandado yon gamit ang kadena at malaking padlock. Nung nilapitan niya ang abandonadong kwarto, ay may nakita siyang bahid ng dugong nakadikit sa seradora at mukhang bago pa lamang yon. Napakalansa rin at umaalingasaw na amoy at marami ang mga bangaw na nagsisipagliparan. May nakita siyang maliit na bintana at akmang sisilipin niya na umano sana. Pero nakarinig siya ng mahihinang mga yabag, kaya naman nagmamadali na siyang magkubli sa mga nakatambak na kagamitan at inabangan kung kaninong mga yabag ng paa ang naririnig niya. Makaraan lamang ang ilang minuto ay nakita niya ang tiyuhin ni Eric. Nagmamadali ito sa paglalakad papalapit sa silid na yon. Nanlilisik ang mga mata at tumutulo ang laway, habang nangangatog ang mga kamay na nagmamadaling inalis ang nakakandado. Pagkatapos ay nagpalinga-linga yon bago pumasok. Natakot na ako nun. Hindi na ako naglakas ng loob na silipin yung kwartong yon, kung anong ginagawa ng tiyo ni Eric. Kaya ang ginawa ko, nagmamadali na lamang akong umalis sa pinagkukublian ko at baka mamaya makita pa ako. Paliwanag niya.
Napamaang naman ako matapos marinig ang sinabi ni Ruel. Hinampas naman siya ni Lorena sa balikat at nagtanong kung bakit ngayon lamang niya sinabi ang nakita niya na yon. Hindi ko naman kasi alam na mangyari to eh, wika niya. Nang gabing yun nga ay napagpasyahan naming apat na alamin kung ano ang laman ng bodegang sinasabi ni Ruel. Sakto kasing wala si Eric nang gabing yun. Dahil pumunta siya sa bayan dahil may pinapaasikaso sa kanya ang kanyang mga magulang. Sandali lang, hindi ba delikado tong gagawin natin? Baka kasi mahuli o makita tayo dyan sa labas eh, wika ni Hana. Tungaw ka ba? Talagang delikado tong gagawin natin. Lalabas tayo ng bahay at tingnan ang kwarto doon sa likuran para malaman namin kung may tinatagong lihim ba yung pamilya ni Eric, sabi ni Lorena. Bago kami lumabas ng silid ay sinabihan kami ni Ruel na magdala ng gamit. Dahil kung ano't ano man ang mangyari o may matuklasan man kaming kakaiba. Hindi na kami babalik pa sa loob ng bahay para kumuha ng gamit nun. Malakas raw talaga kasi ang kutob niyang may kakaiba sa pamilya ng nobyo ko. Ayoko man sanang maniwala pero maging ako man ay hindi ko nakukumbinsi ang sariling hindi kaduda-duda ang pamilya ng nobyo ko na yon. Tinitigan ako ni Ruel. Tinanong kung handa na ba ako noon. Napabuga ako ng hininga bago nagsabing nakahanda na ako at sana lang ay mali talaga ang hinala namin sa pamilya nito. Marahan na kaming naglakad palabas ng silid. Sobrang napakatahimik ng buong paligid at tanging liwanag ng magdamagang ilaw lamang ang siyang nagsisilbing liwanag sa may bulwagan ng bahay. Saktong pagkalabas namin ng pintuan ng bahay ay sumalubong sa amin ang napakaalinsangang hangin. Biglang nagtayuan ang mga balahibo ko sa katawan at halos dumadagundong na sa lakas ng pagkabog ang aking dibdib nun. Magkahawak kamay kami ni Hana at dahan-dahang naglalakad pasunod kay Ruel at kay Lorena. Nangangatog na rin ang mga tuhod ko at parang ayaw nang maglakad. Pinipilit ko lang lakasan ang aking loob dahil gusto kong patunayang mali ang hinala namin sa pamilya nila. Dahil sa totoo lang, ay wala naman silang ginagawang masama sa amin nun. Yun nga lang, ang napapansin ko ay iwas na iwas sila at halos ayaw nila kaming kausapin. Palagi rin silang nagkukulong sa kanika nilang kwarto at lumalabas lamang kapag magtatakip silim na't doon lamang namin sila nakakausap. Saglitan lang din yon dahil may kanya-kanya na silang ginagawa. Ang palaging nag-aasikaso na lamang sa amin ay ang nobyo ko. At sa pagdaan ng ilang minuto, ay narating na namin ang likuran ng bahay na yon. Hindi naman kami nahirapang tuntunin ang kwartong sinasabi ni Ruel. Mataas ang buwan ng gabing yon. Napakaliwanag ng buong paligid. Ang nakapagtataka lamang ng mga oras na yon, sobrang napakatahimik ng lugar at ni hune o ingay ng panggabing insekto o hayop ay wala kaming naririnig. Kakaiba na rin ang klima ng hangin at parang may darating na bagyo dahil sa lakas ng paghampas ng hangin sa mga sanga ng punong kahoy. Dalihan yung maglakad. Kailangan natin makalapit sa bodegang yun para malaman natin kung anong nasa loob. Utos sa amin ni Ruel sa paos na boses. Makaraan lamang ang ilang sandali ay tuluyan na kaming nakalapit sa bodega. Nakita naming bukas yun kung kaya't nagkatinginan kami magkakaibigan. Bakit bukas yung pintuan? Kala ko ba sabi mo nakakandado yan? Tanong ni Lorena. Aba malay ko, baka may tao sa loob. Tara tingnan natin. Nagpatiuna ng si Ruel na maglakad papalapit sa pintuan. Pagkalapit niya sa pintuan ay marahan niya yung tinulak nang sa gayon ay mas lalong lumaki ang pagkakabukas. Tumingin ito sa amin at sinenyasan niya kaming sumunod sa kanila ni Lorena. Takot na takot man ay tumango na lamang kami ni Hana
at nagtutulakan pa kung sino ang mauunang sumunod sa aming dalawa. Pero bago pa man kami tuluyang makapasok mga kagiliw, halos pumaliktad na ang sikmura ko sa kadahilanang noong sumilip kami ng bahagya, ay nakita ko ang pamilya ng nobyo kong nakasalampak sa may sahig nun at walang sawang nilalantakan ng bangkay ng hayop. Para silang mga pusa't asong nag-aagawan ng pagkain. Dahil sa walang tigil ang kanilang pag-angil, ay rinig na rinig ko ang bawat pagnguya nila ng karneng hilaw at lamang loob ng bangkay na yon. At halos maligo na sila sa likidong pula sa tuwing isinusubsob nila ang mukha nila para sipsipin ang dugong rumaragasa palabas sa katawan ng bangkay. Hindi ko na nakayanan pang panoorin ang ginagawa nila, kung kaya't patakbo na akong pumunta sa harapan ng bahay at doon ay inilabas ko ang lahat ng kinain ko. Makaraan lamang ang ilang saglit ay narinig ko na sumisigaw si Lorena ng "Aswang!" Noon ngang lingunan ko, nakita kong mabilis na silang kumaripas ng takbo papalapit sa akin. At nasipat ko sa kanilang likuran ang tatlong nakakapangilabot na nilalang na animoy mga asong galising, may nagbabagang mga mata at may mahabang pangil. "Ano pang tinitingin-tingin mo dyan? Tumakbo ka na! Hinahabol nila tayo!" sigaw ni Ruel. Pagkalapit sa akin ng kababata ko ay mabilis niyang hinawakan ng kamay ko't tumakbo na kami palabas ng bakuran. Sa kalagitnaan ng gabi ay walang tigil kami sa pagtakbo. Binabagtas ang liblib na kalsada habang sumisigaw at humihingi ng tulong nun. Maya-maya pa ay nawala ang tatlong nilalang na humahabol sa amin, pero napalitan yon ng mabibilis na pagpagaspas ng mga pakpak at huni ng wakwak na nagpapalipat-lipat sa mga punong nadadaanan namin. "Takbo lang! Huwag kayong tumigil sa pagtakbo dahil naririyan lamang sila!" Muling sigaw sa amin Ruel at sinabihan niya kaming sumunod na lamang sa kanya. Hindi na bali kung saan man mapadpad, basta't sama-sama kaming apat. Halos mangiyak-ngiyak na ako ng mga oras na yon sa pagsisising pumayag akong sumama sa nobyo kong magbakasyon sa probinsya nito. Ang buong akala ko ay lubos ko nang kilala si Eric, pero nagkamali ako. Kahit na anong mangyari ay magkahawak kamay kami ng kababata ko at mabilis nang tumatakbo pasunod kay Ruel. Habang patuloy kami sa pagtakbo, Sir Seth, ay rinig na rinig pa rin namin ang huni ng mga wakwak at mga pag-angil at yabag ng nilalang. Pakiramdam namin ay patuloy pa rin kaming sinusundan. Maya-maya pa ay napasigaw na ako nang maramdaman kong biglang may humablot sa balikat ko. Ramdam ko ang matatalas na mga kukong bumaon sa balikat ko nun at pilit na kinakaladkad ako pabalik. Sumisigaw na ako at humihingi ng tulong sa mga kaibigan ko. Nakita ko namang huminto sa pagtakbo si Ruel at mabilis na pumulot ng bato at patakbong bumalik sa akin. "Hoy! Bitawan mo yung kaibigan ko! Papatayin kitang hayop ka!" Kitang-kita ko ang nakakatakot na wangis ng nilalang na yon. At kung pupwede lang na hiningin kong lumubog na lamang ako sa lupa para hindi ko maramdaman ang grabing takot na nararamdaman, ay ginawa ko na. Sa isip-isip ko pa ng mga oras na yon, swerte na lamang kung makakalabas pa kami ng buhay sa baryong yon. Narinig ko ang malakas na pag-angil ng nilalang. Napapikit na lamang ako ng mga mata at hinintay ang kasindak-sindak na magiging katapusan ng buhay ko. Pero bago pa man ako nito madambahan ay isang malakas na boses ang narinig kong pumipigil sa nilalang na yon. Boses yun ni Eric, at nang idilat ko ang aking mga mata,
nakita kong galit na nagmamadaling naglalakad si Eric papalapit sa kinaroroonan ko. Namumutla ang mga mata niya. Galit na hinawakan niya ang nilalang at tinabig yon. Hindi ba't pinag-usapan natin to? Nakiusap ako sa inyong huwag galawin ng mga kaibigan ko. Sambit niya. Para namang mga tutang natatakot ang tatlo at mabilis na kumaripas ng takbo pabalik sa pinanggalingan namin. Yumuko si Eric para sana'y tulungan niya akong makatayo pero agad akong umiwas dahil sa naunahan ako ng takot na baka katulad rin siya nung tatlong nilalang na humahabol sa amin. Panay naman ang paghingi niya ng tawad dahil hindi niya lubos akalaing mangyayari ang ganoong kaganapan. Kaya pala kinakabahan siya at hindi mapalagay. Kaya't kahit hating gabi ay bumiyahe siya pa uwi dahil sumasagi ako palagi sa isipan niya. Tuluyan nang umiyak si Eric nang sabihin kong aalis na kami at hindi na kami babalik sa bahay niya dahil puro halimaw ang mga nakatira doon. Sasapakin na sana ni Ruel ang nobyo ko dahil sa naturingang kaibigan pero ipapahamak lang pala kami nun. Mabuti na lamang at kaagad na naawat ni Hana at Lorena yon. Nanlulumong nakiusap si Eric na pumayag kaming ihatid niya sa bayan. Dahil wala na kaming masakyan at mas delikado sa daan dahil baka may makasalubong ba kami na mga loko-lokong tao. Inalalayan naman akong makatayo ni Hana at inayos ang damit ko. Makaraan lamang ang isang oras mahigit ay narating na namin ang bayan. Naganap si Eric ng kwartong matutuluyan namin magkakaibigan para makapagpahinga. Dahil bukas pa ng 8:00 ng umaga, ang biyahe papuntang Maynila. Pilit niya akong kinakausap at humingi ng tawad pero ni isang salita ay walang namutawi sa aking bibig dahil sa trauma. Pakiramdam ko kapag magsasalita ako ay baka himatayin ako at hindi magising pa. Habang ginagamot ni Hana ang kalmot sa balikat ko, ay panay naman ang pagpapaliwanag ni Eric. Ayon sa kanya, ang amain niya lang ang may lahing aswang. Pero dahil sa mahal na mahal ng kanyang ina ang kanyang ama, kung kaya't para hindi tututol ang pamilya ng kanyang ama, ay nagpahawa ng pagiging aswang ang kanyang ina. 6 na taon na siya noong makilala ng kanyang ina ang kanyang amain. Nung una ay tutol siya sa ginawa ng kanyang ina pero noong makita niyang masaya ang kanyang ina sa piling ng kanyang amain, tinanggap niya na lamang ang lahat. Isa pa, mabait at maasikaso ang kanyang amain. Kahit na aswang ang kanyang pamilya ay nasisigurado niyang tanging mga hayop lamang ang kinakain ng mga ito at maliban doon, wala na. Naging bantog rin ang kanyang pamilya sa kanilang lugar pero kahit ganoon ay walang sinasaktang kababaryo ang pamilya niya. Patawarin mo ako, Isay, kung hindi ko sinabi sa iyo ang tungkol sa pagkatao ng pamilya ko. Gusto ko lang namang makilala mo sila para pagbalik natin sa Maynila, magsisimula na tayong bumuo ng pamilya. Malungkot na wika niya. Tanging pagtangis lamang ang naging tugon ko sa mga sinasabi niya. At noong makabalik na kami sa Maynila noon, ay saka pa lamang inamin sa amin ni Hana na 3 buwan na siyang buntis. Doon ko pa lamang naisip na kaya marahil naging agresibo ang pamilya ni Eric noon. Yun ay dahil mabango para sa mga aswang ang buntis. At kaya siguro palaging nagkukulong lamang ang mga yon. Umiiwas para hindi makapanakit. Simula nang mangyari yon, ay hindi na kami muling nagkita pa ni Eric.